Praise God. Mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. And it's nice to see you again. I hope na-bless po tayong lahat nung last Sunday. Sino ang na-bless? Amen? Amen! Amen! Hallelujah! Na-bless po tayong lahat. Especially na tunghayan po natin ang water baptism ng ating mga kasama. At kasali ako dun. Si Bro Mark, Bro John, Sister Martha, Sister Kern, Sis MJ, and silang, si Bro Christian. Ayan, na-bless lang. Saya, di ba? Hindi lang tayo pumunta doon na nag-swimming lang basta-basta. Yeah. Andun tayo to experience the presence of our God. Ayan. Alright, tawagin po natin ang ating guitarist. Atin pong simulan ang ating servisyo sa hapon na ito, sa pagkata. Tumayo po tayong lahat and let us sing our opening song. Let us sing, I love the thrill that I feel. Praise God. Drawing me closer to you, I feel
I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Let us all be seated in the presence of the Lord. Tayo po ay tayo po ay tumayo ulit ng kapatid at i-open in prayer. Yes, Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa pagpalang araw po na ito na pili mo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon, na patuloy namin nararanasan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo, sa protection sa pang-araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagtitipon mo na naman po sa amin upang papurihan ka, Panginoon. Lord, ikaw po manguna, Panginoon, sa aming gawain na ito. Linisin mo po ang aming puso't isipan, Panginoon. Buksan mo po ang aming puso't isipan sa mga bagong kaalaman, Panginoon, aming matutunghayan ngayong araw nito. At naway ito'y maging kagamit-gamit po sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang bawat isa. Let your Holy Spirit, Panginoon, na magtrabaho po, Panginoon. At sa gayon, wala po iba mapapurihan niyo yung araw nito. Kundi ang takila mo lang pangalan, Panginoon. Maraming salamat sa araw nito, Panginoon. Ito ang aming sabot na langin sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Yes, at sa oras na ito, tayo po ay dumako sa ating testimony. Ngayon naman po ay share natin and testify the goodness of God in our life. Mas maganda yata na uunahin ng mga nagbabaptize. Amen. Ng last Sunday. Share nyo naman ang experience nyo last Sunday. Parang may nabanggit ni Bro Christian na siya daw ang mangunguna. Okay. Parang no face yata. Magsasalita. Lahat po magsasalita. Pagdaya tayo sa ato Diyos. First time pa yun dito. Dito sa akin. Ginulat ako ni sister. Kahit kung may testimony di Kuan, nagawin at sa Pilipinas na 2 weeks na alami di pabiling kami ganyan po nga na kasani. Pasalamat ya ako Diyos na uray kasano di nangyari di bagyo na bagyo ini nagawi na kasinanat na ako. Salamat kanya ako Diyos na natumpalatan sa plano na uray kasi kung di aldaw nga impalupos di kampanya ng nagbakasyon ko na natumpalatan sa iba plano niya ako Diyos. Hindi lang kayo sama ko tayo video. So, please sa akin dito, sister. Thank you. Praise God, malilaya ti Apo. Sino pa yung testimony na pasakayat nga sa umigwa? Miss Jane. Praise God. Kanina pa ako pinakabahan eh. Pero kailangan kasi kung na-bless ka ng Panginoon, kailangan i-share mo din sa iba. Actually, huwag nyo nang pansinin ko, kinakabahan ako. Kinakabahan talaga ako. Pero matagal ko nang gusto magsalita kung bakit napunta ko dito sa church na to. Kasi kahit anong bless mo, yung nasa sa'yo na lahat, parang gano'n, kung wala sa'yo ang Panginoon,
Wala talaga. Huwag niyo na talaga kasi, huwag na kayo mag-video kasi yung boses ko. Gusto ko talagang i-reach out talaga yung nararamdaman ko pa. Na super blessed talaga. And then, dito ko sa Korea, kung nasa iyo na lahat talaga, pero kung wala sa iyo ang Panginoon, yun nga yun. Parang sa akin nun, parang may kulang, sabi ko. Kasi nga, actually ako naman nag-devotion talaga, Christian, di ba? Nag-devotion ka sa bahay mo. Pero iba pa rin talaga yung my church. Yung pinag-aaralan yung Word of God. Kasi may nalalaman kayo na hindi ko alam. Gano'n. Yung parang gusto mong magtanong. Gano'n. And then, isa sa mga brother natin, nag-post, nag-Bible study sila. Gini ata yun, hindi ko matandaan. Tapos sabi ko, Brad, saan yan? Sabi ko, kasi gusto ko talaga. Yung may natututo about sa Word of God. Then sabi niya, malayo, sabi ko kasi sinabi niya Linhe. And then, nagkaroon yata kayo ng ano dito, yung parang sa park noon. Yes, first time. Yung first time. And then sabi niya, Sister, meron na dyan sa Gwangju. Sabi niya, ay grabe, sabi ko, talaga, sabi niya. Nung nag-share sa ano pa lang, sa park na kayo doon, nakita ko na yon. Kaso, nung sinend sa akin tong address na to, sabi niya, pumunta ka, try mo, sabi niya gano'n. And then, yung, actually, super busy talaga yung schedule ko, pero inayos ko talaga yung schedule ko at magkaroon ng time. Siyempre, yun naman ang talagang hiling ko noon. And then, yun nga, naka-attend ako dito, in-invite din ako ni Sister Marta, punta ka, pero actually, nasa akin na yung address. Nung time na yun, talagang, nung isinend na sa akin yung address, hinahabol ko talaga yung alas 2. Sabi ko, walang oras. Talaga nung time na yun, inano ko na talaga na magkaroon talaga ng time. And then, blessed talaga ako nung, actually, yung mga preach ni Pastor, kami ni Ate Joy, alam na yan, grabe, pag uwi namin ng bahay, talagang feel mo talaga yung, ganyan pala yung pakiramdam na, yung mga preach niya talaga, hindi mo makakalimutan na alam nyo, yung mga kapatid ko, OFW din kami, nasa Taiwan, nasa Middle East. Pero yung mga sinare ni Pastor noon na pinag-aral natin, sinishare ko din sa kanila. Ganito yung pinag-aralan namin sa Bible kasi wala namang tutulungan dito, sa panahon ngayon, puro Facebook na lang yung wala na puro negative, kumbaga wala na nag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya kung yung bless ka na narinig mo na gano'n, dapat i-bless mo din, i-share mo din sa iba. Ganito, ang ganda talaga ng preach, yung ganito. Ay, oo, nagkakaintindihan kami din ng mga kapatid ko. And super blessed ako sa mga ganyan din. Ano pa ba? And then, nung linggo, actually, sa akin talaga, gusto ko talaga yon magpabaptize. Sabi nga ni Pastor, sabi nga niya nung last aral na ko, sabi niya, huwag kang mataas, kailang i-humble down mo. Siyempre lahat tayo mga kasalanan, tama? Accept mo na, Kaya sabi ko, nung sabi ni Pastor, yung magpapabaptize, nag-decide na ako. Pagdating ko kahit naka-video, actually, naman to, sabi ni Sister Florence, ba't naka-white ka? Sabi niya, magpapabaptize ako, sabi ko, sure ka, hindi ka nagsisimba ng Sunday, sabi niya sa akin. Pero napaisip din ako, then siyempre alam ko din na may kulang ako. Siyempre pakawa din sa Panginoon kasi tinatry ko din naman na habulin yung oras. Pero nasa Korea tayo na sobrang talaga yung time din. So, ayun nga, nung pagdating dun sa venue, nag-decide na ako na hindi magpabaptize. Kasi parang din ako. Tapos nung sabi ni Sister, Ingrid, magpabaptize ka kasi naka-white ka din. Siyempre, nakabunay pa yung ko talaga na magpabaptize. Tapos yun, buti, rin yung pakiramdam ko nung sinabihan ako ni Sister Ingrid. Kaya yun, super blessed ako at napabaptize ako. Tapos talaga doon, pagkatapos nung event na yun, ibang-iba talaga yung pakiramdam ko. Thanks God talaga. Spirit talaga ni God na sa akin. Nung time na yun talaga as in, na-bless ako. Super blessed ako. Thank you sa lahat. Yun, God bless.
Praise the Lord! Marilayaw kaya ako, ano niya kayo, i-share ko mo nangyari di Sunday. Actually, amin nga share ni Pastor, sinishare ko mo kay Kadwa. Jeff niyo po ba? Na ganito yung pinag-aralan namin, nung linggo, ganito. Pero nung about sa baptism talaga, sinabi ko talaga sa kanya na, Daddy, may baptism pala sa 17, sabi ko. Tapos sabi niya, sige mami, magpabaptize pa, no problem, sabi niya ganon. Nung una. Tapos nung palapit na ng palapit yung baptize talaga, nag-ayaw siya. Sabi ko na, Daddy, punta na kami sa Jirisan kasi baptism. Sabi niya ganon. Tapos sabi niya sa akin, wag, bakit ka magpapabaptize? Paano naman kami, Katolik tayo bakit ka magpapabaptize? Paano naman ang anak mo? Sabi niya. Siyempre, senior ko pa rin na, hindi naman about sa religion to sabi kong ganon. Pinaliwanag ko sa kanya, tapos ayaw niya talaga na magpabaptize ako, pero sabi ko, gagawin ko ito para sa aking sarili. Kasi gusto ko nang, sa tagal na tagal ko dito sa Korea, or sabihin natin na 2 decades na ako. So marami akong pagsisisi, marami akong pagkukulang, marami akong kasalanan na ngayon lang ako diretso na magsimba ba na magpasalamat sa Panginoon kasi na-realize ko na how many years na hindi ako nagpapasalamat sa kanyang kabutihan. Kasi sa tagal-tagal ko dito, hindi niya ako binigyan ng problema or malalalang sakit, gano'n, hindi katulad ng mga iba na malalaki ang kanilang problema na sa tagal ko, kaya ako yung nagpapasalamat talaga sa kanya kasi siya yung naggagabay sa akin araw-araw. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. So, ayun, nung sa baptize ng sabi ko, iyak na ako kasi na-feel ko talaga ng presensya ng Panginoon habang pinipray ako ni Pastor Jersey saka si Pastor Benny. Talagang ma-feel mo talaga, iba talaga yung bliss ng Panginoon sa'yo na pinagsisisihan mo lahat ng kasalanan mo na syempre dito sa Korea na hindi mo sabi na maraming trials na maraming yung pagsubok na hindi mo inaasahan na dumating sa iyong buhay. Actually, noong last June, July, nag-decide talaga ako na uuwi sa Pinas. Mag-forward ba? Pero, binigyan kami ng problema na binigyan kami ng Panginoon ng isang pagsubok, pero yung pagsubok na yun, na kaya namin isolve ba na hindi yung pupunta ng malalang problema hanggang maghiwalay kayo ganun. Sabi ko sa Panginoon na, Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at sana yung pagsubok na ibinigay mo sa amin na ito, kaya namin malampasan. Kasi yung partner ko, lahat ng ipon namin, kasi uuwi na sana ako, lahat ng ipon namin, yung widaldas niya, nawala lahat-lahat, zero balance lahat. Kaya sabi sinir ko kay Sister Martha at saka Sister Marlena, sabi nila, okay lang yan, pera lang yan, madaling hanapin yan, sabi nila gano'n sa akin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi naliwanagan ang isip at puso at siya yung nagbibigay ng lakas sa atin araw-araw. Sana ipagpatuloy natin ang ating pagpupuri sa Kanya, purihan ng ating Panginoon sa Kanyang kabutihan sa ating araw-araw.
tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Maraming salamat sa mga testimony. Nakaka-bless ang mga testimony ng ating mga kapatid. Kung nga na kasaysayahan niya po, Diyos, itigyan kayo, mga doon, di pagkakamalian tayo ngay at talagtang mga awat ka na tayo. So, ang Diyos hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. So, atin pong ipagpatuloy ang ating pananampalataya sa pagkanta, and tawagin po ang ating guitarist kasama sa praise and worship. Kayo po natin tumayo, and let us sing our praise song. My life is in you, Lord. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I will praise you in all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. In you is in you. Is in you. Let us continue to worship the Lord. Oh, hallelujah, Lord. We worship you, our Creator God, our Savior of our life, the lover of our soul. We worship you, God. We worship you, my Creator God, lover of my soul, Savior of my life. You alone are high and lifted up, glorious King above, the Holy Lamb of God. I worship you.
pagbabad niyo, Diyos. Apo Diyos, agyaman kami, Apo, hindi na yung pagmuti, kami isagala na kami, Apo Diyos. Isagala na kami, umay, Apo, ay sa sangkot mo. Prepare us, O God, kasi kami. Papigsal na kami, Apo Diyos, kaya ipagkapunan. Madayo ka, O God. You deserve all the praise and you deserve all the glory. Sa kalarang Apo, hindi manalayan. Sa kalarang Apo, hindi manalayan. Hallelujah, Lord. We praise you, God. You are worthy of the praise, O God. We hallelujah, you are worthy of the praise. Hallelujah, So, then we call on our pastor, Pastor Jersey. Amen. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa, let us all pray. Yes, Father God in heaven, we thank you. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Maraming salamat, Panginoon, na kami yung ginagabayan araw-araw sa aming buhay. At sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat din at kami makikinig sa iyong salita. Lord, tulungan mo po kami na maintindihan ang iyong salita at di lang kami maintindihan at ito may sa buhay namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na buksan ang mata ng aming mga puso, ang aming tayo na Panginoon, at ang aming Espiritu, Panginoon. Help us to empty our hearts and fill us with your words in your presence, Lord. We thank you. And as you use me, hide me behind the cross, and let your holy name be seen. Thank you, Lord. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Amen. Masaya yung nangyari nung last week, no? Ay last Sunday. Yes. Pero sana, buti wala akong narinig na kasi nung si Jesus Christ,
when He was baptized, He was tested in the wilderness. Kung may na-testing sa'yo nung pagkatapos ng baptism, that is a part of our service to God. May mga mangyayari talaga na testing sa buhay ng isang mananampalataya. Minsan, parang ayaw ko din sana na, kasi pag umiyan yung mga kasama ko, parang sinisisi ko sa sarili ko, bakit ba kasi na ito sa church, Kasi maramdaman mo talaga na parang minsan, naging kasalanan mo pa na sila yung testing dahil sa pananampalataya. But kung habang lumalalim tayo sa pananampalataya, doon natin naiintindihan na it is a part of serving God. Kasi gusto ng Panginoon yung napino, yung na-replenish ang kanyang mga anak. Ayaw ng Panginoon na papasok sa langit na parang spoiled na anak niyo. Kahit di naman tayo bilang magulang, ayaw natin na lumaki yung anak natin na spoiled. Di ba? Ganyan din po ang Panginoon, kaya binibigyan na tayo ng mga pagsubok sa buhay. Parang, alam mo yung buhangin na gagamitin sa bahay, ini-screen mo na yan. At yung pino, yun yung pang-finishing sa bahay. Ganon din po sa isang Kristiyano. Kailangan na may screen tayo. Kaya dyan yung rough na rough ka, nahihirapan kang sumabay, maging Kristiyano. Andun yung time na parang maayaw ka na. Kaya ganito naman pala maging Kristiyano. Puno-puno ng pagsubok sa buhay. Pero yun yung way ng Panginoon para tayo maging pino sa kanyang harapan. Amen? So, thank you sa pag-submit natin ng baptism because that is also a part of our service to God. Amen? Amen. Praise the Lord. Ang pag-aaralan natin naman ngayon is believers' identity and integrity in Christ Jesus. Ang isang believer, nabibigyan yan ng identity. Ano po ba ang ibig sabihin ng identity? Kung sa siguran na pamumuhay, ito yung pagkakakilanlan. Kaya ang mga tao, gusto nilang magpakayaman, maging bihasa, kung ano man sila maging bihasa, gustong maging politiko, para sila makilala. Yun yung parang pagkakakilanlan ng isang matagumpay na tao. Ganon din po sa ating pananampalataya. Pero hindi po yun yung parang gusto natin makilala, kundi yung Diyos yung nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan. Katulad ni Abraham. Si Abraham, Diyos ang nagbigay sa kanya ng identity, ng pagkakakilanlan. Dahil si Abraham, mayaman sila dati, pero sa buhay na secular, yung material things. Pero sabi ng Panginoon, Abraham, lumayo ka sa pamilya mo, iwan mo ang pamilya mo, iwan mo yung security mo, punta ka sa lugar na pagdadala ko sa iyo at gagawin kita ang father of many nations. Isipin mo kung ikaw yun, ba't ko iiwan yung kabuhayan ko mayaman, may seguridad, wala nang hanapin pa. Pero si Abraham, sumunod sa Diyos at binigyan siya ng Diyos ng identity na father of many nations. At nung that time, kasi hindi pa muna Abraham yung pangalan, di ba? Abraham muna. Nung binigyan ng identity ng Panginoon, naging Abraham yung pangalan. Si Jacob, nung binigyan ng Panginoon ng identity, naging Israel yung pangalan. Tayo, meron na rin tayong bagong pangalan siguro sa harapan ng Diyos. Saint. Dahil sabi niya sa Thessalonians, the saints are the church, we are the church. Santo Jersey, kung naman tayo, bagay it's just a joke. Pero may pagkakakailangan din ng Diyos sa atin. So that is identity. Ano naman po sa integrity? Ang integrity po ay honor. It is a little bit the same with dignity. Pero ang dignity, sarili mo. Yung integrity, parang marami kang mga kasama na may integrity na inaalagaan ka. That is your Christian. Yung pagiging buhay ng isang Kristiyano, yun yung parang integridad ng Kristiyano na inaalagaan natin. Kaya hindi pwede na isa kang naging ganap na Kristiyano na may nalagaan kang integrity na ang Kristiyano ay nananampalataya sa Diyos, mabait, na bago ang buhay,
nabago ang pagkatao, mga ganyan. Hindi pwedeng ganun ka na, tapos bumabalik ka kung saan ka nang galing. Kailangan alagaan natin yung integridad ng bilang isang Kristiyano. Amen? Ito, ang pag-aralan, ang teksto natin is Colossians chapter 2, verse 10 to 11. Pero bago po yan, ang Colossians po ay sinulat ni Apostle Paul. Kailangan po natin si Paul, ano? Si Paul ay isang persecutor ng mga Kristiyano. Pinapatay yung mga Kristiyano. Kumuha siya ng pahintulot sa mga matataas na pari para puntahan yung mga Kristiyano at papatayin. Yun yung kanyang daan. Pero nung pupunta sana siya sa Damascus, na-encounter niya ang Panginoon Diyos sa daan. There was a great light that blinded him. Kaya hindi siya natuloy doon sa Damascus para patayin yung mga Kristiyano at nagtanong siya, bakit sino ka? Sabi ni Paul, sabi ng tinig, ako ang Diyos na inyong pinipersecute. Kaya magbuwan noon, nung nabulag si Paul, Diyos na rin ang siya gumawa ng paraan para si Paul ay makakita at si Paul ay gamitin niya para ihayag yung salita ng Diyos sa mga hintil, sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Now, during that time, sa panahon na yun, ang mga Kristiyano, mga converted, mga Kristiyano ay binibilanggo ng mga Pariseo. Kaya nung nalaman ng mga Pariseo na si Apostle Paul ay nagbagong buhay at itinuturo ang kabutihan ng Panginoong Hesus sa mga tao, ibinilanggo si Paul sa Rome. Now, nung nasa bilangguan si Paul sa Rome, kasi ang Colossae, ibang lugar naman po yun, pero may mga mananampalataya doon sa Colossian. Now, gusto man ni Paul na malaman ang pananampalataya o makita ang pananampalataya ng mga Colossae, hindi siya makapunta dahil nasa bilangguan siya sa Rome. Ang nangyari, before siya mabilanggo, nung nag-evangelize siya sa mga lugar-lugar, may nakasama siya kagnangalan ng Epapras. At si Epapras na yon ay taga-Colossae. Ngayon, inutusan niya ng si Epapras through letter na punta si Epapras doon sa Colossae para alagaan yung mga believers doon. At nung pumunta si Epapras doon sa Colossae, siya naman ay hinuli ng mga Pariseo, dinampot at ibinilanggo sa Rome, kaya nagkita sila ni Paul sa Rome. At doon ikinuwento ni Epapras ang pananampalataya ng mga Colossians. Yun po yung nasa Colossians na yun, na doon pala sa Colossae, ang mga mananampalataya ay kawawa sa mga Pariseo, at doon din sa Colossae, maraming pagano, ang daming pinudiyos. Ang masama doon, sinisira ng mga Pariseo ang kanilang pananampalataya sa kay Panginoong Hesus. Kaya ang sistema, parang yung mga mananampalataya sa Colossae ay nadidisig. Nasisira yung katuruan ni Paul ng gusto ng mga tinuturo ng mga Pariseo sa mga Colossae ay kailangan nilang gawin yung batas ni Moses para maligtas. Pero ang batas ni Paul, sabi niya, hindi na kailangan sundin ang batas ni Moses, kundi manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas. Yun yung gustong itinuturo ni Paul. Kaya nung pumunta si Epapras, sinabi niya kay Paul na ganito ang nangyayari sa mga Colossians, nasisira ang kanilang pananampalataya. Kaya ang ginawa ni Paul, sumulat siya ng liham para sa mga Colossae, at ito ngayon yung Colossians, Book of Colossians. Ano naintindihan? So, punta natin kung ano yung sinabi ni Paul sa mga taga-Colossae sa chapter 2 ng Colossians, verse 10. Verse 9 na. For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. Ang sinasabi ni Paul dito sa verse 10 na ito,
punta natin yung matras tayo sa Colossians chapter 1 verse 15. Ang gustong ipakilala ni Paul sa mga taga-Colossae, sabi niya, the Son, which is representing Jesus Christ, or pointing out to Jesus Christ, sabi niya, the Son, Jesus Christ, is the image of invisible God. So, si Jesus ay siya yung invisible image of God. Nagkatawang-tawag pumunta sa lupa para pakita niya, dahil gusto ng mga tao makita ang tunay na Diyos, kaya ganun yung nangyari. Nagiging si Jesus ngayon ang invisible image of God na makikita ng mga tao, no? Jesus, the Son, is the image of invisible God, the firstborn over creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. So, ito nga po yung pagbabatayan natin na bakit may Diyos naman, may God the Father naman, bakit kailangan may Jesus as Lord? No? At paano yan? Sabi nga, for in Him, tinutukoy niya Jesus Christ, all things were created, things in heaven and on earth. Di ba sa sinauna, God created the world, sabi niya? Ibig sabihin, pinopoint out na rin that there is only one God. Jesus Christ in God. But different in, pero hindi magkapareho sa parang trabaho nila. Nakuha niyo ako, God the Father, God the Son. So yun. At kung balikan natin yung Colossians chapter 2, verse 10 na yun, Christ, verse 9, for in Christ all the fullness of God lives in bodily form. Yung fullness of God, doon nananahan sa katawan ni Kristo. Nakuha na? Ang Diyos na hindi natin nakikita ay siya ngayon ang nananahan sa katawan ni Kristo at siya yung representation of God to the people. Amen? At sa verse 9, verse 10, and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Sabi niya, at kay Jesu Kristo, we have been brought to fullness. Ibig sabihin, pag nakipag-isa tayo kay Kristo, na nampalataya tayo kay Kristo, parang naroon na rin yung katauhan ni Kristo sa atin na yung fullness. Kaya pag ikaw na nabago na ng palataya na sa Diyos, nabago ka na nakukuha mo ngayon yung image of Christ. Ikaw nabago pa, wala na yung mga masamang gawain mo, naging parang ang desire mo na lang ay ang Panginoong Jesus, di ba? That is why, sabi nga dito, all of us who believe in Christ has been brought in the fullness of Christ. Amen? In Him, sabi niya, at doon kay Kristo, you were also circumcised with circumcision not performed by the human hands. Your whole self ruled by the flesh was put off when you were circumcised by Christ. Alam mo sa lumang tipan. Para ikaw ay mapabilang na isang anak ng Diyos. Kailangan sa mga kalalakihan, kailangan matuloy. Yung tuloy talaga, tutulihin. Para sila ay mapabilang na anak ng Diyos o mapabilang sa pamilya ng Diyos. Ganyan. Pero sa ngayon, hindi po na kailangan matuloy, pero yung circumcision of the heart. No? Kailangan ma-circumcise yung puso natin, hindi po yung laman, kundi yung sa puso natin. Yun yung tinutukoy niya dito. You were also circumcised with a circumcision not performed by the human hands. Ito yung sinasabi ko na laman talaga, but hindi po yun yung circumcision na pagka-circumcise natin ngayong nampalataya tayo kay Jesus. At sabi niya, your whole self, which is ruled by the flesh, was put off. Nawala na yung parang katauhan mo nung hindi ka pa nanampalataya. Nawala na at napalitan ng bago. Ito po yung tinutukoy dito. Was put off when you were circumcised by Christ.
having been buried with Him in baptism, ito na, no? Yung nagawa natin ng having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through your faith in the working of God. Kaya yung ating pagbabaptism at ating pagka-raise ay hindi po yan para makita lang tayo, kundi para may express natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Yun ang sinasabi niya dito. Sabi niya, which you were also raised with Him through your faith in the working of God, who raised Him from the dead. So, itong nagawa natin ay hindi lang para pakita na tayo na bago, but parang we express our faith in God through this obedience. Ang pinapakita po nung pagsunod natin doon is yung obedience natin. Ano? When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. No? Sabi niya, nung dati ay patay tayo sa ating mga kasalanan, pero God made us alive with Christ. Dahil nung tayo na nampalataya kay Kristo, doon na naging buhay na tayo. No? At alive with Christ. Sabi niya sa last sentence, He forgive us all our sins. Doon tayo napatawad ng Panginoon sa ating pananampalataya kay Kristo. Amen? At ito patuloy niya, having canceled the charge of our legal indebtedness. Alam niyo yung utang, napakasaya na ikaw man napakalaking utang mo. Isipin mo, napakalaking utang mo, tapos sabihin na, huwag ka nang magbayad. No? Ito, subukan ko na yung isa sa kapatira natin sa Kimi dati, yung si Bro Lizardo, nasa London na yun, na provision ng pastor. Kasi siya yung parang katulong ko sa Kimi. Tapos nakita niya yung parang hirap ng kalagayan ko kasi may pamilya ko, kailangan ko magtrabaho, kailangan pakainin yung pamilya ko, pagkatapos niya kailangan kong ipaghanda yung panglinggo namin. Nakikita siguro niya at alam niya, dahil nanghirap ako sa kanya, alam niya yung hirap talaga ng napagdadaan ko, pinahiran lang ngayon. Tapos, hindi ako nakabayad kaagad. Siyempre, kailangan pang ipunin yung pambayad. At nung siguro mga natagal na, huwag mo nang bayaran, sabi niya sa akin. Parang napunod yung tirik na yung bigat ng nararamdaman ko. Sabi ko, ganito kasaya ng napawalang sala, no? Lagi kong dala-dala ko, hanggat nakikita ko si Bro Lizardo, paano kaya lutang ko dito? Pero naman, ako naman gusto na, hindi niya kita. Total, binata pa naman siya noon eh. Kaya ganun kasaya. Kaya alam nyo yung ganyan din sa atin sa Panginoon, na yung nagkasala ka sa Panginoon, alam mo na kabayaran ng kasalanan mo, mamamatay ka sa kauli-uli ang araw, matatapon ka sa dagat-dagat ng apoy. Pero nung nakilala mo ang Panginoon at naramdaman mo yung napatawag ka ng Panginoon, napakagaan sa pakiramdam. No? Parang kung pwede ka sana ipagsigawan mo sa buong mundo. No? Ganyan po yung sinasabi niya dito. When we were dead in our sins, sabi niya, God made us alive. Buhay, alive. No? Biruin mo, nung hindi ka pa pala mananampalataya, patay ka kahit ikaw ay gumagalaw. Pero sabi niya, you are alive, spiritually alive. Verse 14, having cancelled the charge of legal indebtedness which stood against us and condemned us, He has taken it away, nailing it to the cross. Sabi niya dito sa verse 14, having cancelled yung parang utang natin o yung parang nagbibigay bigat sa atin, nung kinansel ng Panginoon yung sabi niya, kasi alam mo kasi yung kasalanan yung lagi kang kinukondem, pag ikaw nagkasala, subukan mo, ikaw nagkasala, yun ang parang nagtitrayo siya na, ay, wala pala, hindi pala ako masya kasi nagkasala ako. Wala pala, parang hindi na ako worthy dahil nagkasala ako. Ganon yung kasalanan sa atin.
Minsan pa nga yung kasalanan mo, paulit-ulit na nilalagay ng diablo sa isip mo para makundi mo yung sarili mo at ikaw ay bibigay. Pero yung naitinanda ng Panginoon, nawala na yung buong buo. Kaya minsan there are times sa ating pagka-Kristyano, minsan pag naalala natin kung sino tayo, hindi na ako karapat-dapat. Ganun ang diablo eh. Babalik-balik niya sa isipan natin yung mga ganyang bagay. Pero isipin natin, binigyan tayo ng identity ng Panginoong Diyos. Sabi niya sa salita mismo ng Diyos, tinanggal niya. Meron pa nga dito sa Romans, punta natin yung Romans. Romans chapter 28 siguro. Romans chapter 8. Verse 35. Chapter 8, verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Sabi na, apay sino iti mangi adayo na tayo iti ayat niya po Diyos? Apay problema, rigat, persecution, famine, tagbuto, nakedness, or danger, uno anya mga barbaran. Una natin yung iti verse 36. Verse 37, no, in all these things, we are more than conquerors by who love us. What's that now? 36. Apan tayo maninin ba? Verse 38 ulit. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future nor any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Parang sinasabi niya, awan iti makaya tayo kada tayo iti ayat ni Apo Jesus. Anyaman nya problema, anyaman itang rigrigat. Awan, pura ito'y amin dyan pinaswa na, awan iti baka pa yadayo matatayo iti at Apo Jesus. That is why, nung hindi nakapamo tayo ni Apo Jesus, ngayon, mabaling nga mayadayo tayo iti at na, awan, ano basta-basta? Awan iti makaya dayo iti at Apo Diyos kada tayo. Diyan iti identity nga iti natundatin nga kakas may saranan na. Pinakawan na tayo lang din. Kung na pingahan, na tayo ang basta-basta maawan tayo na kada tayo. Awan iti makaya dayo iti at na kada tayo ni Apo Jesus. That is the identity na gusto kong ipaalam sa inyo na binigay ng Diyos sa atin bilang isang mananampalataya. Amen? Balikan natin yung Colossians chapter 2, doon tayo sa 15. And having disarmed the powers and authorities, He made public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Inusublihan tayo ni Jeff 14. May sampai dito, dagito'y dabas-baso nga, dagito'y barbanag ngayon, kasi ka naman, kung kundi pa tayo, may mga ibaga nga tayo, may karita ni Apo Jesus, dagito binitbit ni Jesus, kadwa na nga nailansa ni Jesus. Nagrigat mo yung kapsan mo, kasi ka nga may isang si babaso dyan, ay natin mabakadang kapamilyang nababaso na yung si Kaiti, matay ka kung ipang tatlo lang agyan iso na, si Kaiti agpaibalod tatlo lang mawayawayan dahil kadwang. Kasi nga itinaraming ito niya po Diyos nga identity tayo, very important, kasi lahat tayo muna yun, very important nga, awan na tinaramilan tayo, di ba? Wala naman po tayong nagawa para sabihin ng Diyos na, ay ito karapat-dapat kasi ang dami niyang nagawa para sa akin. Di ba? Ganun po yung binigay ng Diyos sa atin.
Parang special po tayo na makasalanan na nga, tinanggal yung kasalanan mo, binigyan ka pa ng pagkakakilanlan na isang Kristiyano. Binigyan pa tayo ng mapupuntahan sa langit na buhay na walang hanggan. That is the identity na binigay ng Diyos sa atin na dapat huwag natin sayangin. Amen? Ephesians chapter 1, verse 13. Ito pa yung ginawa ng Panginoon sa atin. Sabi niya sa Ephesians chapter 1, verse 13. In you also tayo were included in Christ when we heard the message of the truth, the gospel of our salvation. When you believe, nung nanampalataya tayo, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. No? Nasilyuhan tayo ng marka at ano yung silyo na yun? It is the Holy Spirit. Kaya nung tayo nanampalataya na the Holy Spirit is working in us. Kaya alam na alam mo kung ano yung masama at ang hindi masama. That is the Holy Spirit telling you inside your heart na kapatid, masama yung ginagawa mo. Kapatid, tama yung ginagawa mo. Kapatid, magpatuloy ka sa pananampalataya sa Diyos. That is the small voice of the Holy Spirit speaking in our hearts. Kaya minsan nararamdaman mo, pag hindi ka nagsimba, parang hinahanap mo yung church. Hinahanap mo yung presensya ng Panginoon. That is the Holy Spirit inside of us kung tayo nanampalataya sa Diyos. 2 Corinthians chapter 5. Ito yung gusto ng mga karamihan na i-testify. Ano sabi niya doon? Chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Amen. Kaya nawawala na yung lumang pagkatao natin. Kung dati, kung ano-ano yung sinusunod natin, yung kagustuhan ng ating katawan, yung gusto natin gawin sa mga mundo, yan lang yung hinahanap natin. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, nabago na. New creation has come. Kaya ako, alam niyo ako, pag napapadaan ako, nakikita ko sa Facebook yung mga kapatid o mga kasama ko dati nag-inuman pa. Sabi ko, ang pangit ng tingin ko ang pangit yung ano sa akin. Kasi naisip ko, siguro ganun pala ako, nung ganun yung gawain ko, di ba? Amok hindi ako magkakaslak na kayo lumakatimbasit ka, kaslak ng gwapo. Na kayo lumakalabasit ka, kaslak na natong na tao, kaslak kayak na banggamit yamin na lumabas. Kasi hindi makikita ang dagiti aging inom, nauubing. Ay, yan niya dagito Nung magsubli, yung Rick na itong puso, ay, kasi siguro mga gaya ka nang kita-titaw ka niya, kaya inom na. Di ba? So that is, doon yung kaibahan ng ikaw na nanampalataya, ikaw na binago ng Diyos, nakikita mo na yung mga hindi dapat sana ginawa. Nakikita mo na yung mga masama at alam mo na yung masama. Di ba? So yan, ang binigay ng Diyos sa atin is masasabi ko na very special identity. Ura pa yung kada tayo maamahin na o may anak din sa mga bibot. As lang ang biro ko tayo rin, mayak nga naman, may palagang tayo anak tayo, di ba? Kung nung makita tayo ginagan kasanan mo yan. Yung iba pa nga, pangalan ng kanilang mga ninuno para ma-remember yung legacy ng ninuno nila na siguro katsikat. Kasla ipapay niya po Diyos kada tayo. Yun po yung binibigay ng Diyos sa atin na napakagandang pangalan yung gusto yung ibigay sa atin. Pero yung pangalan na hindi po importante, ang importante ay ang puso natin. Yun? Amen. So, praise God. Meron na tayong identity in Christ. Ngayon,
punta natin yung integrity. I said, ang integrity kasi parang honor ko kasi yan eh. Kaya, alam mo sa isang sikat na opisyal, isang sikat na politiko, kailangan niyang alagaan yung dignity niya para sa susunod na eleksyon. Lahat ay buboto sa kanya. No? Pero sa atin bilang Kristiyano, our integrity as Christians, we should, kailangan natin alagaan yung honor ng pagiging Kristiyano kasi lahat po yan ay nakasalalay, baka ng Kristiyano nakasalalay sa bawat isang Kristiyano. Ngayon, kung ang isang Kristiyano ay gumawa ng di ka nais, sabihin ng mga nakakita, ay, ganun pala Kristiyano, nasira na ang buong integridad. Di ba? So yun, kailangan natin magpatuloy at kailangan nating patuloy mananampalataya sa Diyos kasi Diyos lang naman ang siyang nagbibigay sa atin. Tapno masalimot, magan tayo na integrity nga ito talaga tayo. Paano natin gawin? Yun ang problema. Balikan natin yung Colossians chapter 2. Colossians chapter 2 verse 6. Sabi na dito, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your life in Him. Continue. Number 1 is continue. Kasi kung hindi ka magpatuloy, makakakita kayo ng jablo ng puwang sa buhay mo para sisirayan ka na ng jablo. Amoy, may samay sabihin natin, plastic siguro na nalagyan ng tubig. Diba? Pag may kunting butas yan, habang tumutuloy yung tubig, sa pagdaan ng oras o araw, lumalaki yung butas. Maraming natatapon na yun. Diba? Ganyan din po sa atin bilang sa Kristiyano kung nagkaroon ng butas yung sa atin. Unti-unti papasok ang jablo, pakunti-unti hanggang lumalaki yung butas. Ngayon, hanggang sa lumaki, nakapasok ng jablo sa ating buhay. Nawala na yung ating integridad bilang isang mananampalataya. Kung hindi tayo magpatuloy, that is why ang isa na magatanging na gagawa natin is magpatuloy tayo. Dahil ito ang sabi ni Pablo sa kanyang liham, sabi niya, continue to live your lives in Him, in Jesus Christ. Amen? Sabi pa niya sa verse 7, rooted. Uy, ito ang isa. Kailangan nakaramot. Ano yun? Amo yung hindi may isa nga kayo, awat ang nakaramot, nalakang matumbang. Ganon kahit yung bahay, ang pundasyon ng bahay, kung hindi yan nakabaon ng gusto, na walang naka-awalitin, makatulpo na nakaigam, nalakang matumbang mo dati bagyo. Ganon din sa ating pananampalataya, kailangan nating may ugat yung ating pananampalataya, kailangan may pundasyon ang ating pananampalataya. At ano yung pundasyon? Jesus Christ. Matthew chapter 7 ba? Matthew chapter 7 verse 34. Ay, chapter 7. Sana. Geneva Foundation. Verse 24 pala. Matthew chapter 7, verse 24. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the springs rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But, verse 26, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Yeah? No, masapon iti foundation iti pamati tayo ko. Iti bato, kuna na to. In that rock was Jesus Christ. Subito di Colossians. Kuna na niya Apostle Paul nga,
Continue your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were told, in overflowing with thankfulness. Verse 8, ito pa sabi niya, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world, rather than on Christ. Yan, ipagbaga na tayo. Kitaan nyo, tingnan natin para hindi tayo lang basta madisip ng mga katuruan, lalong-lalo na yung nanggagaling sa mga tradition. Di ba? Kada tayo mapagano, nabalbaliwan tayo garugan, nagbalin tayo mga Kristiyan, kapag tayo pinakakukuhay dyan ay nabangunan tayo mga ugali, tradition. Hanggang ako mga maintimidate talaga dyan yung bambanan. Kakarunuan natin sakit, masakot ang pangkahit di albularyo, masakot mga gana tayo di bago, napipartin tayo. Di ba? Hanggang ako mga sublihan tayo dyan na nalito. Iti verse 16. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or Sabbath day. These are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Jesus Christ. Awan kumain, tiga dumapay nga mabaling biro kung tayo may ipapati tayo no alitat ni Apo Jesus lang. Amen? At patuloy tayo makapsat, dahil ang galatoy lang iti may share mo, ada kumain tinagal tayo, awan iti mabalinan tayo, no? Di ko patuloy lang ang Apo Diyos tatlo dahil ito'y nga integridad, kaya tayo masalimat matang, dahil ito nga ito ni Apo Diyos na identity tayo. Tas sayang pa'y, nakaya pa'y dumanon iti nanggaling naman niya Apo Jesus ko na tayo na ay, kaya kung galing na nakat mga sumarili. Ay nanak tayo magpasit, tahan yung kaslak na balubanong iti parang sabihin niya Apo Diyos. Hantay ko mga itulok, at tuloy tayo na tanong, at dahil tayo na bawapago tayo iti pamati. At text tayo, tikarwa tayo, at kinararan tayo, tagwa tayo matlan iti may isang mangitun iti para iti panagsabi. Kakaroon pala ito na testimonyo tayo. Dakon na yung pagkitaan na yung ni Apo Diyos iti katrabaho. Kung di mamong pagpagandang yung kinambar ni Diyos ngayon, dahil karoon ganda mabibitisyon kayo. Pasyaman mo. Unuhan gaya ngayon, mapagpadasan gaya yung kalwa yung tinapagpadasan ngayon. Ayaw, ada magyan di kalwa, tagtato. Bumilit iti pagmati na. Amen. So let us continue to serve God. No turning back. Kakalabatan ang gundaway. Amen. Ingat, DJ lang iti may share ko. Tagtararag tayo. Salamat Apo Diyos iti sa sound. Maybe Lord, iti rito ng gundaway. Pagkakang mga naibagahan. Kahit mga ibagahan na kami Lord. Now I know and I pray through your Holy Spirit, Father God, na si kahit ang magipakawat iti itong mga sa kada kami. Among Apo Diyos iti isag sa gabali. Among Apo iti kabibiyag ni. Among Apo Diyos iti desire iti puso ni. Katadahan ka Apo Diyos na magipakawat kada kami. Para dito'y nasa sawang na kahit kung may paaral kada kami tatlo. Kanayang kami nga nabilag iti parang serving ka. But Lord, alyaman kami iti identity ngayon mo. Nga hani nga deserve Apo Diyos may paimatan dagito kada kami gapulang iti grasya. Kung ayat mo kung naasin Apo Diyos. Salamat po na mo Lord. Katawatan nilang tayo iti patuloy na bendisyon mo iti kong ganmaysa. Basta mo iti kanong iti pamilyani mo Lord. Kakaro ka iti kanong iti pamilyani nga hanggang na nakamamugin ka. Lord, itagay ni iti pang nangiwagas mo iti amin. Itagay kaysa kami nga serving na Apo Diyos. Kalingay iti susubli. Salamat Apo, bendisyon dagito yung puso nga ng tugnog iti sa seal it in our hearts, O Lord. Salamat. At dagito yung ikararag ni itinagaling sa Kristo Apo ni. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa pinaghahabig mo na salita ng Diyos na ibibigay naman po ng kalakasan at pag-asa sa amin. Hindi makatubing kumanan. So, this time, kukunin natin ang ating offerings. It's time for us to give our offerings and tawagin ko po si Brother Mark to lead our
offering prayer. At Sister Marta and Sister Kern to join us singing. Sumako po tayo sa ating pagbibigay. Ito po yung regular offering po natin. Ito naman pong second offering. Ito po yung mapupunta sa church building. Pero nasa inyo naman po yan kung gusto nyo bigay kahit magkano ito po. So, nagkararabi ako. Yes, Heavenly Father, we thank you man ako. Bigay ko na nangagali. Nasa sa oma po. Yaman-yaman kami ako. Patuloy nga parang bindisyon itong gawin sa patuloy nga parang protektan ako panangayat itong gawin sa. We thank you Lord, today yung blessings kay Papa mo. Even today yung fix sa akin sa lang at ititid mo ako. Lord, we thank you ako. Yan po gawin sa Lord. Tapos dawat ko parang bindisyon mo kada ito nga ma-ordong offering. Itawat niya ako nga bindisyon lang ako at mausar ako para ipakalawlaban kaya ako kaya ako. Lord, isang bindisyon lang hindi naman ito. Bindisyon lang iibigata ako, bindisyon lang itrabaho mi, bindisyon lang itong Lord. We thank you and we glorify you and all these things we pray in Jesus' name. Amen. Dumako naman po tayo sa announcement. The announcement no, sa susunod na linggo, dito pa rin po tayo. Tapos siguro, meeting na siguro tayo or i-close muna natin. Sige, let us stand. Once again, Father God, kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa matagumpay namin pagbibigay papuri sa iyo, Panginoon. Salamat sa bawat isa na nakinig sa iyong mga salita. Nakapagpalain mo sila, Panginoon. Lalo na sa aming pananampalataya. Lord, tulungan mo kami kung malakas at matibay sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tulungan mo rin kami maging encouraged sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord.
Lord, tulungan mo kami, pagpalain mo pati na rin ang free believers from the Panginoon. And this is our prayer in the name of Jesus. Amen. So,